Humambalang sa kalye sa Minglanilla sa Cebu ang nabaling poste at mga kableng nakakabit dito. Sumabit kasi ang mga kable at nahatak pa ng container van na karga ng dumaang trailer truck kahapon ng hapon. Nadaganan pa ng nabaling poste ang nakaparadang tricycle. Agad pinatay ng power utility ang kuryente. Butit hindi sa highway nangyari ang insidente, kaya di ito gaanong nagkaabala sa trapiko. Pagkamunto sa area, kung i-investigate ang driver, wala siya kabantay. Yung rason is, wala ko siya kabantay, pero ako siya siyempre wala kabantay. Agianan mo kaya nyo. Nakakulong ngayon ang truck driver habang hinihintay kung magkakasundo sila ng electric company. Nasira naman ang bakod ng isang bahay sa Talisay City matapos maatrasan ng isang wing van. Ayon sa driver, kakakumpuni lang ng makina at preno ng wing van na kanyang tinest drive. Bakit mo siya? Kaya para mo test drive punta. Mutoy ko man, akong testingan bago or pwede ba ibiyahe. Nagkasundo naman ang driver at ang may-ari ng bahay. Sa Mangaldan, Pangasinan, binabagtas ng motorsiklo ang gilid ng kalsada sa barangay Malabago kung saan may pinatutuyong palay. Nang papaliko na sana, sumemplang ang rider at ang angkas niya. Mabuti at nakapreno ang paparating na bus. Nagtamo ng gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga sakay ng motorsiklo. Sa isa pang CCTV footage ng parehong barangay, makikita ang pagmamaniobra ng isang truck. Sakto naman ang dating ng isang motorsiklo. Hindi natantya ng rider ang pagpreno kaya sumemplang din siya at bumangga sa truck. Nagtamo siya ng mga galos. Nagkayos naman ang dalawang panig ayon sa mga otoridad. Bago sa saksi, sugatan ang isang babae matapos masalpok ng isang SUV sa Taguig. At sa kuha po ng isang motorista sa Bonifacio Global City, makikitang tumatawid sa pedestrian lane ang babae. At bigla namang tumuloy sa pagliko ang itim na SUV at nasalpok ang biktima na tumalsik at humandusay sa kalsada. Base po sa investigasyon ng pulisya, nagtamo ng sugat ang biktima na dinala sa pagamutan ng SUV driver. Sa isang Facebook post, itinanggi ng biktima ng si Nicole Mercado na nagpaareglo siya sa driver. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng SUV driver. Nilamon na apoy ang 90s luxury car ng race car driver na si Angie Mead King habang tinatahak niya ang South Luzon Expressway. Oh my God. The car is burning. Kwento ni Angie na drive niya pa ang sasakyan habang nagliliyab papunta sa exit hanggang sa tuloy na itong nilamon ng apoy. Halos wala nang natira sa likurang bahagi ng sasakyan. Sa isang IG post, nagpasalamat siya sa lahat ng nagpaabot ng paalala at tumulong. Dagdag ni Angie, maayos na rin ang kanyang kondisyon. Sa ngayon, hindi pa tukoy ang sanhi ng pagliyab ng luxury car na sumailalim sa modification.